Sa baybayin ng maliit na baryo ng San Sebastian, sa gilid ng isang malawak at maalong dagat, nakatira si Ronron, isang payat at maitim na mangingisdang halos kasing itim na ng lambat na lagi niyang bitbit. Sa bawat umaga, bago pa sumilip ang araw sa likod ng mga bundok, gising na si Ronron. Iisa lang halos ang suot na damit, manipis na t-shirt na kupas at pantalon na may mga tagpi. Minsan pati tsinelas niya ay punit-punit na, tinali lang ng nylon na lubid para magtagal pa ng kaunti. Lumaki si Ronron sa kahirapan. Bata pa lang siya nang pumanaw ang kanyang ama na isa ring mangingisda, nalunod sa gitna ng bagyo. Simula noon, ang ina na lang niya ang kumayod sa paglalabada at pagtitinda ng kakanin sa kanto. Nang medyo lumaki na ang katawan ni Ronron, sumama na siya sa mga bangkang pangisda sa baryo bilang katulong, tagahila ng lambat, tagasilid ng huli at minsan tagtimon ng bangka kapag pagod na ang matanda. May sarili siyang lumang bangka na minana mula sa ama. Baluktot ang kahoy, may mga siwang sa gilid, pinupuno ng epoxy at piraso ng tela para lang hindi tuluyang lumubog. May maliit din siyang kulambo na ginawa niyang lambat. Hindi gaanong malaki, hindi gaanong bago, pero sapat na para may maihain man lang sa hapag. Sa bawat balik niya galing dagat, madalas ay kaunti lang ang dala niyang isda. Minsan 3, minsan 5, minsan wala. Kapag maganda ang huli, diretso siya sa palengke para ibenta kahit magkano lang. Kapag kaunti, sa bahay na lang, ulam nila ng ina niya at ng kapatid niyang si Lira, isang dalagitang maagang huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. "Kuya, okay lang kahit tuyo na naman tayo mamaya," sabi minsan ni Lira, pilit na nakangiti habang hinihiwa ang maliit na pusit na nahuli ni Ronron. "Tigil-tigilan mo yang ganyan," sagot ni Ronron. "Balang araw, hindi na tayo kakain ng tuyo araw-araw. Magkakapera rin ako, makakabili tayo ng mas maraming pagkain. Makakapag-aral ka ulit." Tumingin sa kanya ang ina nilang si Aling Mercy. Napailing pero may bakas ng pag-asa sa mga mata. "Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo, anak. Baka masyadong mabigat iyang dinadala mo sa dibdib." "Ma, kaya ko pa. Basta may bangka, lalangoy ako," sagot ni Ronron habang nag-aayos ng lambat sa may pintuan ng kanilang barong-barong. Pero sa baryo, hindi lahat naniniwala sa pangarap niya. May mga kabarangay siyang laging handang mangutya. Si Ronron na pangarap lang ang malaki. Sigaw ng isang tambay sa tindahan. "Sira-sira ang bangka, sira-sira ang buhay. Kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa amin sa malalaking bangka," sabi ni Nardo, isa sa mga veteranong mangingisda na nagtratrabaho sa ilalim ni Kapitan Dado, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa baryo. "Pero siyempre, hati lang kita sa kita at kung ano lang ang ibigay sa iyo." Ngumiti si Ronron, kahit ramdam niyang may halong pang-aalipusta ang alok. "Salamat, Kuya Nardo, pero susubukan ko muna kung hanggang saan kakayanin ng bangka ako. Baka sakaling palarin." "Palarin?" singit ni Dario, tambay na nakasandal sa poste. "Ang palarin yung may puhunan. Ikaw, anong meron ka? Bangkang nilulumot? Lambat na may butas?" Pinili ni Ronron na tumahimik. Sanay na siya sa kantiyawan. Mas pipiliin niyang magtiyaga kaysa sumuko. Isang gabi, habang ang langit ay puno ng bituin at manipis ang ulap, nagpasya si Ronron na pumalaot ng mas malayo kaysa dati. Mahina ang huli niya nitong mga nagdaang araw. At kapag hindi siya makakabenta kinabukasan, wala silang pambili ng bigas. "Anak, siguraduhin mong maingat ka, ha?" sabi ni Aling Mercy habang inaabot ang maliit na garapon na may kandila sa loob na nagsisilbing lampara sa bangka. "Opo, ma. Hindi na po ako masyadong lalayo," pagsisinungaling ni Ronron. "Babalik din po ako bago sumikat ang araw." Tumingin sa kanya si Lira, may halong pag-aalala. "Kuya, mag-ingat ka. Nabalitaan ko kagabi may malalaking alon daw sa bandang malayo." "Huwag kang mag-alala.
Sagot ni Ronron, sabay ngiti. May bantay akong mga bituin. Pagdating niya sa dalampasigan, tahimik na ang paligid. May iilang bangka na rin ang naghahanda. May ilan ding paalis na. Uy, si Ronron, sigaw ni Nardo. Saan ka pupunta? Huwag kang masyadong lalayo ha. Baka abutin ka ng alon at malunod ka na naman sa pangarap mo. Tinanguan niya lang ito, hindi na sumagot. Itinulak niya ang bangka, sumakay at dahan-dahang sumulong sa dagat habang ang lamparan niyang garapon na may kandila ay mahina ngunit steady ang liwanag. Habang palayo siya ng palayo, ramdam niya ang lamig ng hangin sa pisngi at ang dagundong ng malalayong alon. Tahimik ang gabi, maliban sa tunog ng tubig na humahampas sa gilid ng bangka. Umabot siya sa bahaging hindi niya karaniwang pinupuntahan. Mas malalim, mas madilim, at mas walang ibang bangka. Inayos niya ang maliit na lambat, sabay bulong. Panginoon, kahit konti lang, basta may maihain lang po sa hapagbukas. Kahit kaunting isda, sana pala rin naman. Pagkatapos ay inihulog niya ang lambat sa malamig na tubig. Hinayaan niya ito na unti-unting lumubog habang ang bangkay bahagyang umuuga sa alon. Ilang minuto walang nangyari. Sanay siya rito. Sa buhay mangingisda, madalas ay paghihintay ang kalaban mo. Lumipas ang kalahating oras, sumilip na ang inip sa mga mata ni Ronron. Hinila niya ng kaunti ang lubid, parang sinusubok kung may kabig. Noong una, magaan. Naisip niya, wala na naman sigurong nahuli. Pero nang hilain niya ulit, bigla itong bumigat. Muntik na siyang mapaatras. Uy! Bulong niya sa sarili. Parang mabigat ah. Mas madiing hinila ni Ronron ang lambat. Ramdam niya ang bigat na parang may isang malaking sako ng buhangin sa dulo. Kumabig ang bangka. Kumabog ang dibdib niya. Baka malaking isda o baka kumpol-kumpol na isda. Sapat na para makabenta ng marami bukas. Isa-isa niyang iniyahon ng lambat. Malamig ang tubig, dumadaloy sa kanyang braso. Nang luminaw na ang nahuhuli ng mata niya sa ibabaw, halos mabitawan niya ang lambat sa pagkabigla. Nasa loob ng lambat, kumikislot-kislot, ang isang isda na hindi niya pa kailanman nakita sa buong buhay niya. Kasing haba ito ng kanyang braso at ang buong katawan ay tila ginintuan. Hindi lang basta kulay dilaw, tila tunay na ginto na kumikislap sa ilalim ng buwan. Bawat kaliskis ay tila salaming tumatanggap ng liwanag ng buwan at bituin at ibinabalik iyon ng mas maliwanag. Ang mga mata ng isda ay tila may malalim na ningning, parang mata ng taong may iniingatang sikreto. Napasinghap si Ronron. Diyos ko! Hinila niya ng tuluyan ang lambat at dahan-dahang inilapag ang isda sa loob ng bangka. Kahit nasa labas na ng tubig, hindi ito agad ng hina. Kumilos-kilos ito, marahan, at habang gumagalaw, para bang mas nagiging matingkad ang kinang ng katawan. Dumapo sa isip ni Ronron ang unang praktikal na ideya. Kung ibebenta ko ito, baka milyon ang halaga. Baka kay Kapitan Dado, sa mga taga Maynila, sa mga kolektor, isang isda lang. Baka kayang baguhin ang buhay namin nito. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang paghinga. Naisip niya ang ina niyang namimilipit sa likod tuwing naglalaba, si Lira na nagsasayang ng talino dahil hindi makapag-aral, ang barong-barong nilang butas ang bubong. Pero sa gitna ng pag-iisip niya, may kung anong kakaiba ang nangyari. Sa tahimik na gabing iyon, sa gitna ng malalim na dagat, may narinig siyang boses. Hindi galing sa paligid, hindi galing sa hangin. Tila galing sa loob ng kanyang isip, ngunit malinaw na malinaw. Ronron. Napalingon siya kahit walang ibang tao sa bangka. Pumintig ang kanyang sentido. Ronron, ulit ng boses. Maamo, malamig, at may halong lungkot. Napatingin siya sa ginintuang isda. Nakatitig ito sa kanya. Hindi gumagalaw ang bibig, pero parang sa mga mata nito nanggagaling ang tinig. Huwag kang matakot, wika ng boses sa kanyang isipan. Ako ang kausap mo.
Kinilabutan si Ronron. Kinapa niya ang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nananaginip ba ako? Bulong niya. O napagod lang ako? Hindi ka nananaginip, sabi ng boses. Ako ang isdang nahuli mo. Ngunit ako ay hindi basta isda. Ako ay tagapangalaga ng dagat na isinumpang mamuhay sa anyong ito. Nahuli mo ako dahil pinahintulutan ko. Nanuyo ang lalamunan ni Ronron. Totoo ba to? Mahina niyang tanong. Halos bulong na. Totoo, sagot ng tinig. At alam ko kung sino ka, Ronron. Ikaw ang mangingisdang kahit laging kapos. Hindi gumagamit ng dinamita, hindi nangingisda sa pagbabawal, hindi nagnanakaw ng lambat ng iba. Ikaw ang mangingisdang marunong rumespeto sa dagat. Napatitig si Ronron sa ginintuang isda. Naalala niya ang ilang pagkakataon na tumanggi siyang sumama sa mga kabarangay na gumagamit ng ilegal na pamamaraan sa pangingisda. Sumama ka na, malaking kita to. Sabi noon ni Dario. Isang bagsak lang, puno bangka. Bawal yan, sagot ni Ronron noon. Masama na sa batas, masama pa sa dagat, uubusin nating lahat ang isda. Ngayon, parang may sagot na ang lahat ng pagpipigil niya noon. Parang may nakakita sa kanya mula pa sa ilalim ng alon. Bakit kita nahuli kung ganon? Tanong ni Ronron, nanginginig pa rin ang tinig. Dahil kailangan kita, sagot ng isda. At kailangan mo rin ako, ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Napayuko si Ronron. Ang unang naisip niya, pera. Pera para sa pamilya. Pera para hindi na siya magutom. Pera para hindi na siya pagtawanan sa baryo. Ngunit kasabay nito ay biglang sumulpot sa puso niya ang kakaibang awa sa nilalang na ito. Ang kinang ng kaliskis ng isda ay kaakit-akit, pero ang mga mata nito ay may malalim na lungkot. Kung ibebenta kita, mahina niyang sabi, tapos katayin, gawing palamuti, ano ang mangyayari sa iyo? Wawala ang sumpa ko, sagot ng isda. Ngunit mawawala rin ang karangalan mo. Napasinghap si Ronron. Tumigil siya. Tumingin sa malalim na dagat. Malayo ang dalampasigan, mag-isa lang siya. Walang makakaalam kung anong desisyon ang gagawin niya, maliban sa kanya at sa gintong isda. Kung aalagaan mo ako, pagpapatuloy ng isda, tutulungan kita, hindi sa anyo ng bigla ang kayamanan, kundi sa paraan na hindi mo ikapapahamak at hindi sisira sa dagat, ngunit may kondisyon. Ano yon? Tanong ni Ronron. Huwag mo akong ibebenta, sagot ng isda. Huwag mo akong ipapakita sa mga taong ang nasa puso lamang ay kasakiman. Huwag mo rin akong itatago para lang sa sarili mong kabutihan. Ang tulong na ibibigay ko sa iyo ay dapat ibahagi mo rin sa iba. Matagal na natahimik si Ronron. Sa loob ng kanyang dibdib, naglalaban ang matinding pangangailangan at ang hindi maipaliwanag na udyok ng konsensya. Milyon ang maaaring kapalit ng isdang ito, pero kapalit nito ang kalayaan ng isang nilalang na halatang hindi ordinaryo. Pumikit si Ronron, huminga ng malalim, at sa huli nagpasya. Hindi kita ibebenta, mahina niyang sabi. Kung ikaw nga ang sinasabi mo at kung talagang tutulungan mo ako, aalagaan kita. Hindi kita ipapakita kung kani-kanino. Pero kailangan ko ng tiwala mo na hindi mo rin pababayaan ang pamilya ko. Parang may banayad na mainit na hangin na dumampi sa mukha ni Ronron. Kumislap ang ginintuang katawan ng isda at saglit na naging mas matingkad ang kinang nito. May tiwala ako sa iyo, Ronron, sabi ng boses. Simula ngayon, magkaugnay na ang tadhana natin. Dahan-dahang itinakip ni Ronron na ang isang basang sako sa ibabaw ng isda para hindi ito kita kung sakaling may ibang bangkang dumaan. Inayos niya ang kanyang sarili
at nagsimulang maglayag pabalik sa dalampasigan. Pagbalik niya sa baryo, madilim pa rin at marami ng bangkang nakatali. May iilang mangingisda na nagbubuhat na ng mga palanggana ng isda. Sabay sigaw ng huli nila. "Uy, si Ronron!" sigaw ni Dario. "Anong huli mo? Kita mo to, puro tambakol, malalaki." Ngumiti si Ronron, bakas sa muka ang pagod at kaba na tinatago. "Kakaunti lang," sagot niya. "Para sa amin lang sa bahay. Wala akong ibebenta." "Talaga bang may nahuhuli ka pa sa kupas mong lambat?" Sabat ng isa pa. "Baka puro alon lang ang bitbit mo." Hindi na sumagot si Ronron. Dali-dali niyang isinakay ang balde ng iilang isda na nahuli niya bukod sa ginintuang isda at tahimik na naglakad pa uwi. Sa ilalim ng bangka, sa isang nakatagong espasyo na sariling ginawa niya noon, maingat niyang isiniksik ang ginintuang isda. May konting tubig at basang tela para hindi ito matuyuan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng ina at ni Lyra. "Anak, kumusta?" tanong ni Aling Mercy. "Mukhang pagod na pagod ka ah." "Medyo malayo po ang napuntahan ko," sagot ni Ronron. "Pero may konting huli, sapat na siguro sa almusal at tanghalian." Napangiti si Lyra. "Ayos na yon kuya. Basta magkakasama tayo, masarap pa rin kain." "Mali," sabi ni Ronron. Halatang may kinikimkim. "May itatago lang ako sa likod ng bahay. Huwag na huwag ninyong sasabihin kahit kanino ha, kahit kanino sa baryo." Nagkatinginan ang mag-ina, nagtataka. "Ano na namang pinasok mong kalokohan kuya?" Biro ni Lyra, pero may halong kaba. "Hindi kalokohan," sagot ni Ronron. "Basta pagtiwalaan niyo muna ako. Saka ko na ikukwento sa inyo pag sigurado na ako." May maliit na balon ng tubig sa likod ng bahay. May tabing na kawayan. Doon nagdesisyon si Ronron na pansamantalang paglagyan ng ginintuang isda. Gumawa siya ng parang malaking batya gamit ang pinagtagpi-tagping tabla at plastik. Nilagyan ng malinis na tubig dagat na kinuha niya mismo ng palihim pabalik sa dalampasigan. Nang masiguro niyang maayos na ang timpla ng tubig, sa kanya dahan-dahang inilipat ang ginintuang isda mula sa taguan sa bangka papunta sa maliit na lagunang iyon sa likod ng bahay. Nang makalubog ang isda sa tubig, tila mas nagliwanag ang kulay nito. Umikot-ikot ito, tila nagpapasalamat. "Salamat Ronron," sabi ng boses sa kanyang isip. "Dito muna ako. Huwag mo akong pakakainin ng kahit anong masama sa dagat. Ang kailangan ko lang ay malinis na tubig at ang pangakong pagbabantay mo." "May tanong ako," bulong ni Ronron. Nakatalikod sa bahay para walang makahalata. "Paano mo ako matutulungan?" "Huwag kang mag-alala," sagot ng isda. "Simula bukas, hahawak ako sa agos ng buhay mo." Kinabukasan, maaga pa rin gumising si Ronron. Pero sa halip na agad pumalaot, tiningnan muna niya ang ginintuang isda sa likod ng bahay. Buhay na buhay ito, masigla, kumikislap pa rin sa ilalim ng tubig. "May gagawin ka bang kakaiba ngayon?" tanong niya. "Pumalaot ka tulad ng dati," sagot ng isda. "Pero sundin mo ang dikta ng hangin at alon. Makikinig ka sa mga bulong na matagal mo nang naririnig pero di mo pinapansin." Hindi na masyadong inintindi ni Ronron ang hiwagang iyon. Pumalik siya sa dalampasigan, dala ang lambat at ang lumang bangka. Doon na naman ang mga kakilala niyang mangingisda. "Uy, maaga ka pa rin," sabi ni Nardo. "Siguro desperado na sa huli." "Wala namang bagong balita, Nardo," sagot ni Ronron, pinipiling maging magalang. "Sa bagay, kung wala kang tiyaga, wala kang isda." Natawa ang iba, pero si Nardo ay umiwas na lang. Nang nasa dagat na siya, dinala siya ng kanyang instinct sa ibang direksyon. Hindi ito ang karaniwang lugar na pinupuntahan niya. Parang may humihila sa kanya na pakanan, palayo sa kumpulan ng ibang bangka. "Dito?" tanong ng isip niya. "Diyan," sagot ng boses ng isda sa loob ng kanyang kamalayan. "Ihulog mo ang lambat." Ganun nga ang ginawa niya.
Nihulog niya ang lambat sa malalim na bahagi at ilang sandali pa lang ang lumipas nang maramdaman niya agad ang bigat nito. 1, 2, 3 hila. Puno. Puro matatabang galunggong, tulingan at ilang malalaking talakitok. Namilog ang mga mata ni Ronron. Grabe, bulong niya. Parang alam na alam mo. Hindi lang ito para sa'yo, sabi ng boses. Pero ikaw ang unang makikinabang dahil ikaw ang unang naniwala. Tandaan mo ang sinabi ko, huwag sa kasakiman, huwag sa panlalamang. Sa pagbalik niya sa baryo, halos mapatigil ang mga tao sa paglakad nang makita ang laki ng huli niya. Sa unang pagkakataon, si Ronron ang may pinakamalaking dalang isda sa umagang iyon. Uy, tingnan niyo to! Sigaw ng isang bata. Si Kuya Ronron, ang daming isda. Imposible yan, sabi ni Dario. Lumapit at sinilip ang laman ng bangka. Saan ka nang isda? Sa dagat, simpleng sagot ni Ronron. Huwag kang sarkastiko, singhal ni Nardo. Saan banda? Basta, tugon ni Ronron, mahinahon pero matatag. Pinagpapala ng tiyaga siguro. Baka may ginamit kang kung ano, mungkahi ng isa pa. Baka balang araw, maubos ang isda sa laot dahil sa iyo. Kung gusto niyong sumama, wala namang problema, sabi ni Ronron, kahit alam niyang hindi niya pwedeng ibunyag ang buong katotohanan. Pero hindi ako gumagamit ng bawal. Lumapit si Kapitan Dado, ang lalaking may malaking tiyan, makapalang gintong kadena sa leeg, at laging nakasuot ng mamahaling t-shirt kahit nasa tabi lang ng dagat. Balita ko, maganda ang huli mo ngayon, Ronron, sabi ni Kapitan. Nakangiti pero may kapilyuhan ang tingin. Magkano ang benta mo? Baka gusto mong sa akin ka magbenta lahat, cash ko babayaran. Salamat po, Kapitan, sagot ni Ronron, magalang. Pero sa palengke na lang po ako diretso. May mga suki po akong matagal na. Tumaas ang kilay ni Kapitan Dado. Ganon ba? Sige, pero tandaan mo, sa baryo na to, mahirap umangat nang hindi dumadaan sa akin. Hindi na umimik si Ronron, ngunit sa puso niya, may maliit na sindi ng apoy na nagsimulang lumaki. Ayaw niyang maging alipin ng kung sinong may pera. Kung tutulungan siya ng tadhana, gusto niyang marangal ang paraan. Lumipas ang mga araw. Halos gabi-gabi, may parang bulong na gumagabay kay Ronron kung saan maglalatag ng lambat. Hindi naman laging napupuno pero lagi ng sapat, madalas sobra pa. Nabayaran niya ang mga utang nila sa tindahan. Nabili niya ang bagong lambat. Napagawa niya ang ilang butas sa bubong nila. Nakabili sila ng totoong bigas, hindi na hinahaluan ng mais o kamote. Hiho, ang laki ng ipinagbago ng mga huli mo nitong mga nakaraang linggo, sabi ni Aling Mercy habang inaayos ang bagong bilingkalan. Parang may grasya na dumating sa buhay natin. Ngumiti lang si Ronron. Basta po ma, pangako ko sa inyo, hindi ko ito gagamitin sa masama. Si Lira, nakaupo sa tabi, bitbit ang librong hiningi pa niya sa kaklase. Kuya, pwede na kaya ulit akong mag-aral? Yan ang isa sa una kong gagawin, sagot ni Ronron. Mag-i-enroll ka ulit. Hindi pwedeng sa baryo ka lang mauubos. Marami kang kayang marating. Habang unti-unting gumiginhawa ang buhay nila, hindi rin nakaligtas sa mata ng baryo ang pagbabago. May naiinggit, may nagtataka, may humahanga. Baka naman may anting-anting yan, sabi ng iba. O kaya naman nakapulot ng kayamanan. Masipag lang yan, sagot ng iba pa. Matagal na siyang nagsasakripisyo, ngayon lang siguro siya pinalad. Ngunit si Kapitan Dado, hindi kontento sa simpleng paliwanag. Isang gabi, pinatawag niya si Nardo at Dario. Alam kong may tinatago yan si Ronron, sabi ni Kapitan, umiikot ang basong may alak sa kamay. Hindi pwedeng basta swerte lang. Ayaw kong may umaangat sa baryong to nang hindi ko alam kung paano. Ano pong gusto niyong gawin namin, Kap? Tanong ni Nardo. Alamin niyo kung anong sikreto niya, tugon ni Kapitan.
kung may lugar siyang pinupuntahan, kung may gamit siyang kakaiba, kung sino ang kausap niya, at kung may nahanap kayo, akin na yon. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, sa likod ng bahay nila Ronron, payapang lumalangoy ang ginintuang isda sa maliit na imbakan ng tubig. Tuwing gabi, dumadalaw si Ronron, dala ang isang tabo ng malinis na tubig dagat na kinukuha pa rin niya ng palihim. "Kamusta ka na?" bulong ni Ronron habang pinapanood ang banayad na paglangoy ng isda. "Mabuti," sagot ng boses sa kanyang isip. "Nakikita ko ang pagbabago sa buhay mo. Ngunit tandaan mo, hindi pa dito nagtatapos. Marami pang susubok sa iyo." "Ano ang totoo mong pangalan?" tanong ni Ronron. Minsang umupo sa tabi ng lagunang iyon ng mas matagal kaysa dati. "Matagal na panahon na simula nang huli kong ginamit ang pangalan ko," sagot ng isda. "Ngunit maaari mo akong tawagin sa pangalang ginamit sa akin ng mga sinaunang mangingisda. Amisla, tagapangalaga ng agos at ng mga nilalang sa ilalim ng dagat." "Amisla," ulit ni Ronron. "Bakit ka sinumpa?" "Naging saksi ako sa kasakiman ng mga tao," sagot ni Amisla. "May panahon na ako'y malayang nilalang sa ilalim ng dagat, tagabantay ng mga bahura at mga isda. Ngunit dumating ang panahon ng walang habas na pagsira ng mga tao. Dinamita, lason, tambak ng basura. Nakiusap ako sa ilang pinuno noon na itigil iyon, pero tinuya nila ang mga babala ko. Isang araw, napilitan akong gamitin ang aking kapangyarihan laban sa kanila. Nalunod sila sa bagyong pinatawag ko. Dahil sa galit na yon, isinumpa ako ng mas matandang espiritu ng dagat, mamuhay sa anyo ng isang isda, umaasa na balang araw, may taong pipili sa kabutihan kaysa kasakiman at doon matatapos ang sumpa. Kung ililigtas kita sa sumpa na yan, ano ang mangyayari? Tanong ni Ronron. Kung sakaling dumating ang araw na ikaw ay pipili para sa ikabubuti ng nakararami, kahit ipagsapalaran mo ang sarili mong kaginhawahan, doon matatapos ang sumpa ko, sagot ni Amisla. At ikaw, bibigyan ka ng dagat ng biyayang higit pa sa hiniling mo. Hindi sumagot si Ronron. Pero sa loob niya, may gumuguhit ng malalim na pag-unawa. Hindi lang pala ito tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa sarili niyang pamilya. Mas malaki rito ang nakataya. Ilang linggo pa ang lumipas. Nag-enroll na ulit si Lyra sa paaralan. Dala ang ilang bagong notebook at lapis na binili ni Ronron. Nakapagtabi na rin sila ng kaunting ipon sa maliit na lata sa ilalim ng kama. Kahit paano, hindi na sila kasing hirap tulad ng dati. Isang araw, pinatawag si Ronron sa munisipyo. "Bakit daw, ma?" tanong ni Ronron habang nag-aayos ng damit. "Sabi ng mensahero tungkol daw sa pangingisda," sagot ni Aling Mercy. "Baka may bagong patakaran." Sa munisipyo, sinalubong siya ng sekretarya at dinala sa opisina ni Kapitan Dado, na ngayon ay nakaupo sa malaking silya, may malaking larawan sa likod na may kasamang ilang opisyal. "Umupo ka, Ronron," sabi ni Kapitan, nakangiting may laman. Umupo si Ronron, bahagyang kabado. "Ano po ang maipaglilingkod ko?" "Tuloy-tuloy ang magagandang huli mo nitong mga nakaraang buwan," panimula ni Kapitan. "Marami ang humahanga sa iyo. Ikaw na yata ang isa sa pinakaproduktibong mangingisda sa baryo. At bilang kapitan, gusto kong mapakinabangan ng buong baryo ang talento mo." "Paano po?" tanong ni Ronron. "Simple lang," sagot ni Kapitan. "Gusto kitang gawing pangunahing mangingisda sa kooperatiba ko. Bibigyan kita ng mas malaking bangka, mas maraming lambat at ilang tauhan. Sa ilalim ng pangangalaga ko, lalaki pa ang kita mo. Ang kapalit lang, kalahati ng kita mo, akin. At syempre, sasabihin mo sa akin kung saan ka nangingisda, ano ang sikreto mo para maituro rin sa iba."
Tahimik na napayuko si Ronron. Kung noon niya ito narinig, baka pumayag na siya agad. Ngunit ngayon, may ginintuang isda sa likod ng bahay nila at may pangako siyang binabantayan. "Kapitan," maingat niyang sabi, "malaking bagay po ang alok niyo. Pero sa ngayon, kaya ko pa pong mag-isa. Ayokong pasukan ang kasunduan na baka sa huli, hindi ko maingatan ang sarili kong prinsipyo." Nagtago ang inis sa likod ng ngiti ni Kapitan Dado. Prinsipyo? Gaano ba kalaki ang prinsipyo kung ikukumpara sa bangkang bago, mas malaking kita at mas marangyang buhay? "May pamilya po akong umaasa sa akin," sagot ni Ronron. "Pero ayaw ko ring maging dahilan ng pagkawala ng balanse sa dagat. Ang ginagawa ko sapat na po. Hindi ko kailangan ng sobrang sobra kung ang kapalit naman yon ay lubos na pagsuko ng sarili kong desisyon." "Matigas kang kausap," malamig na sagot ni Kapitan. "Pero sige, pag-isipan mo. Huwag mong kalilimutan, Ronron, na hindi lahat ng umaangat ay pinalalampas ko." Naramdaman ni Ronron ang malamig na banta sa likod ng mga salitang iyon. Paglabas niya ng munisipyo, mabigat ang hakbang niya, ngunit sa kabila niyon, may kakaibang gaan sa dibdib niya na pagtanto niyang naging tapat siya sa sarili. Nang gabing iyon, kinausap niya ulit si Amisla. "Ipinatawag ako ng kapitan," sabi ni Ronron. "Alam ko," sagot ng boses. "Naririnig ko ang alon ng kasakiman sa paligid niya. Anong ginawa mo?" "Tinanggihan ko," sagot ni Ronron. "Pero natatakot ako. Baka gumanti siya." "Ang mga taong ganid, hindi agad sumusuko," wika ni Amisla. "Darating ang oras na susubukin ka pa niya. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Ang sumpa ko ay nakatali sa pinakamahalagang desisyon na gagawin mo." Hindi nagtagal, kumalat ang tsismis sa baryo. May mga nagsabing hangal daw si Ronron sa pagtanggi kay Kapitan. May mga nagsabi namang matapang siya. At unang beses nilang nakitang may hindi yumuko sa Kapitan. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang baryo, may dalawang anino na gumapang sa likod ng bahay nila Ronron. Si Nardo at si Dario. May dala silang sako at maliit na ilaw. "Narinig mo yung bata?" bulong ni Dario. "May tinatago raw sa likod ng bahay nila. Baka totoong may kayamanan o kakaibang isda." "Kung ano man yon, para kay Kapitan yon. At syempre, may parte rin tayo," sagot ni Nardo. Dahan-dahan nilang tinanggal ang ilang piraso ng kawayan na nagsisilbing harang sa likod. Doon, sa ilalim ng pagitan ng mga anino at ng kaunting liwanag, nasilayan nila ang kakaibang kislap. "Uy!" bulong ni Dario. "Kita mo yan?" Sa maliit na imbakan ng tubig, lumapit sa ibabaw si Amisla. Kumikislap ang kanyang ginintuang katawan, malinaw na malinaw sa dilim. "Diyos ko!" nakangangang bulong ni Nardo. "Ginto, isda." "Totoo nga, akin na yang sako," sabi ni Dario sabik. "Bago pa magising si Ronron, bilisan natin." Sinubukan nilang isaloob sa sako ang isda. Ngunit nang mahawakan nila ito, biglang sumirit ang malamig na tubig. Kumislap ng matindi ang ginintuang katawan at isang malakas na alon ng hangin ang tila sumabog mula sa maliit na lagunang iyon. Napaatras ang dalawa, natumba at nagsigaw. Nagising si Ronron sa loob ng bahay. "Ma, Lira, huwag kayong lumabas!" Sigaw niya, sabay dura sa pinto at tumakbo sa likod. Pagdating niya sa likod, nadatnan niyang nakahandusay sina Nardo at Dario. Basang-basa, nanginginig at nakatitig sa ginintuang isda na nakalutang pa rin sa tubig. "Anong ginagawa niyo dito?" Galit na sigaw ni Ronron. "Ronron," utal ni Nardo. "Pasensya na, inutusan lang kami ni Kapitan. Akala namin, kaya naming kunin." "Kunin?" mariing tanong ni Ronron. "Kung ano man ang nakita nyo, wala kayong karapatang basta na lang kunin."
Totoo palang may sikreto ka. Bulong ni Dario, nanginginig. Isda na ginto. Kaya pala umaangat ka. Iuulat namin to kay Kapitan. Hindi kayo lalapit ulit dito, maring sabi ni Ronron. Kung ayaw niyong may masamang mangyari sa inyo. Hindi niya sinuntok ang dalawa. Hindi niya sila sinaktan kahit gustong-gusto niyang gumanti. Pinili na lang niyang tumindig sa harap ng ginintuang isda, parang nagbabantay na sundalo. Tayo na, sabi ni Nardo kay Dario, takot na takot. Lumayas na tayo. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa ginintuang isda. Sa umpisa, usap-usapan lang parang alamat. Pero nang makarating kay Kapitan Dado ang kwento mula mismo sa bibig ni Nardo at Dario, hindi na siya natawa. Ginintuang isda? Ulit ni Kapitan, nakakunot ang noo. Sagrado o sumpa man yan, wala akong pakialam. Ginto pa rin yan, kayang magdala niyan ng kayamanan. Kailangan akong makinabang. Kinabukasan, nagpadala siya ng mga tauhan sa bahay ni Ronron kasama ang ilang pulis barangay na nakikinabang din sa kanya. Ronron! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Ipinatatawag ka ni Kapitan, ngayon na. Lumabas si Ronron sa harap ng bahay. Si Aling Mercy at si Lira ay nakasilip sa likod, halata sa muka ang pangamba. Kung may pag-uusapan si Kapitan at ako, pwede namang dito na lang, sabi ni Ronron. Hindi pwede, sagot ng tauhan. Sa opisina niya kakakausapin at kung ayaw mong puwersahin ka namin, sumama ka na. Mabigat ang hakbang ni Ronron patungong munisipyo. Sa loob ng opisina, nag-iisa si Kapitan, nakaupo, nakahalukip-kip, seryoso ang muka. Alam ko na ang sikreto mo, Ronron, panimula ni Kapitan. May ginintuang isda ka sa likod ng bahay mo. Hindi na nagkunwari si Ronron. Kung totoo man yon, bakit po sa inyo ko kailangang ipaliwanag? Dahil ako ang kapitan ng baryong to, sagot ni Dado. At lahat ng kayamanang lumilitaw sa nasasakupan ko. May karapatan akong malaman at pakinabangan. Ngayon, pwede nating gawin to ng maayos. Ibibigay mo sa akin ang isda. Ako ang bahalang magbenta o mag-alaga. Bibigyan kita ng porsyento. Baka kaya pa nating gawing atraksyon sa lungsod. Ginintuang isda ng San Roque. Lahat tayo kikita. Hindi ko ibibigay si Amisla, maring sagot ni Ronron. Amisla? Ulit ni Kapitan. Pangalan pa talaga. Nilalang lang yan, Ronron. Hindi tao. Isda na pwedeng gawing pera. Hindi po siya basta isda, sagot ni Ronron. At kahit isda lang siya sa tingin nyo, wala kayong karapatang kunin yon mula sa akin. Ako ang nakahuli. Ako ang nagpasya na hindi siya katayin o ibenta. Inalagaan ko siya at hindi ko siya ipamimigay sa kasakiman. Tumigas ang panga ni Kapitan. Pag-isipan mo ang sinasabi mo. Wala kang abogado, wala kang kakampi. Lahat ng tao rito umaasa sa akin para sa ayuda, sa permit, sa trabaho. Isang salita ko lang. Pwede kang mawalan ng karapatan sa pangingisda. Pwede kitang ipasara. Pwede kong ipaaresto ka dahil sa ilegal na pag-aalaga ng kakaibang nilalang na walang permit. Kung may batas man na nagsasabing bawal mag-alaga ng isda sa sariling likod bahay, pakita niyo po sa akin, sagot ni Ronron, nanginginig man ang kamay pero matatagang boses. Hindi mo naiintindihan, malamig na sabi ni Kapitan. Hindi lahat ng nangyayari may papel. May mga bagay na nangyayari dahil may kayang magpataw. Alam ni Ronron na hindi ito basta banta lang. Nakita na niya kung paano ipasara ni Kapitan ang maliit na tindahan ng isang balong matanda dahil ayaw magbenta ng alak. Nakita rin niya kung paano siraan ang isang barangay tanod na umayaw sa suhulan. Pag-uwi niya, agad niyang dinalaw si Amisla. Hinahanap ka niya, sabi ni Ronron. Tinititigan ang ginintuang isda. Gusto kanyang kunin, ibenta, gawing palabas, o baka katayin. Hindi ako dapat mapasa kamay ng taong gaya niya, sagot ni Amisla. Kapag nangyari yon, hindi lang ikaw,
hindi lang baryo mo ang mapapahamak, kundi maging ang dagat. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Ronron, halos desperado. Kung magmatigas ako, baka hindi na ako makapangisda. Baka puwersahin nila, baka pati pamilya ko madamay. Darating ang oras na kailangan mong pumili, sagot ni Amisla. Ang pagpiling yon ang magtatapos ng sumpa ko. Pero hindi ko maibibigay sa iyo ang eksaktong sagot, tanging puso mo lang ang makakapili. Lumipas ang ilang araw na punang tensyon. Kaunti ang pumapansin kay Ronron sa dalampasigan. May mga umiiwas, takot na madamay sa away nila ni Kapitan. May iba namang palihim na humahanga sa paninindigan niya, pero walang lakas ng loob na ipakita iyon. Isang hapon, dumating ang bagyong matagal nang binabalita sa radyo. Malakas ang hangin, mataas ang alon. Pinagbawalan ang mga mangingisda na pumalaot. Nakakandado ang mga tindahan, nakasarado ang mga bintana ng bahay. Ngunit sa gitna ng unos, may mas malalang nangyayari sa dagat. Nakatanggap ng balita si Kapitan Dado mula sa isang kumpare sa lungsod. May mga dayong negosyante raw na handang magbayad ng malaking halaga para sa ginintuang isda, kung totoo man iyon. Isang halagang higit pa sa anumang naipon niya. Hindi ko pwedeng palampasin to, sabi ni Kapitan sa sarili. Kahit ngayong gabi, kukunin ko yon. Kaya kahit humahagupit na ang ulan, pinapunta niya ang ilang tauhan niya sa bahay ni Ronron. May dala silang sako, lambat at armas. Puwersahan nila itong kukunin. Sa gitna ng kulog at kidlat, narinig ni Ronron ang malalakas na katok sa kanilang pinto. "Ronron!" sigaw ng isang boses. "Buksan mo! Utos ni Kapitan!" Napatayo si Ronron mula sa kinauupuan. Napatili si Lira. "Kuya, anong gagawin natin?" "Ma, Lira, pumasok kayo sa loob. Huwag kayong lalabas anuman ang marinig nyo," maring sabi ni Ronron. Binuksan niya ang pinto. Nandoon ang 3 tauhan ni Kapitan, basang-basa, pero pursigido. "Nasaan ang isda?" tanong kaagad ng isa, hindi na nagpaligoy-ligoy. "Wala kayong karapatang pumasok sa bahay ko," sagot ni Ronron. "Wala kayong dalang kahit anong papeles o kautusan." "Hindi na kailangan yon," sagot ng isa pa. "Utos ni Kapitan. Kung ayaw mong kami ang maghanap, ikaw na ang maglabas." "Hindi ko ibibigay si Amisla," sagot ni Ronron. "Hindi siya sa inyo at lalong hindi siya para gawing laruan ng mga negosyante." "Ayusin mo ang salita mo," singhal ng tauhan. "Huwag mo nang palalain to." "Tanggapin mo na lang ang alok ni Kapitan," dagdag ng isa. "Pag binigay mo ang isda, bibigyan ka ng malaking pera. Makakaluwas ka pa sa Maynila, hindi ka na magugutom, hindi na maghihirap ang pamilya mo. Ikaw na mismo ang nagsasabi, mahalaga sa iyo ang pamilya mo." Tumigil si Ronron. Kumabog ang dibdib niya. Sa labas, humahagupit ang hangin, parang umiiyak ang kalikasan. Sa likod bahay, alam niyang nararamdaman ni Amisla ang lahat ng iyon. "Kung hindi ako pumayag?" tanong ni Ronron, mahina pero malinaw. "Puwersahan ka naming papasukin at kukunin namin yon," sagot ng tauhan. "At siguradong hindi na kayo mananatiling payapa rito sa baryo. Wala ka ng karapatan sa pangingisda. Baka pati bahay niyo pa, wala na." Ang bigat ng desisyon ay parang bato sa kanyang dibdib. Kahit sinong ama, kahit sinong kuya, kahit sinong anak, mahihirapan sa sandaling iyon. Sa isang banda, naroon ang kaligtasan at kaginhawahan ng pamilya niya. Sa kabilang banda, naroon si Amisla, ang ginintuang isdang nagbago ng takbo ng buhay nila at nagbigay ng pagkakataon sa kanya na umangat nang hindi sinisira ang dangal at kalikasan. Naalala niya ang mga gabi ng pagod at gutom bago dumating si Amisla. Naalala niya ang mga tawa ng mga kabarangay na nangungutya sa lumang bangka niya. Naalala niya ang pagngiti ng ina niyang si Mercy nang makatikim ito ng masustansyang ulam. Naalala niya ang mga matang kumikislap ni Lyra nang makabalik ito sa paaralan. "Kung ibibigay ko si Amisla,
bulong ng puso niya. Ilang taon lang kaya tatagal ang perang makukuha namin? At pagkatapos noon, ano? Uubusin nila siya. Gagawin palabas, gagawing pagkakitaan, at sa huli baka pati dagat ay lalo pang masira. Tahimik siyang tumalikod sa mga tauhan at sa halip na papasukin sila, mabilis siyang tumakbo sa likod bahay. "Kuya!" sigaw ni Lyra, ngunit hindi na siya nakinig. Sa likod bahay, sa gitna ng ulan at hangin, nandoon si Amisla sa maliit na imbakan ng tubig, kumikislap, tila naghihintay sa sandaling alam na niyang darating. "Ron, sabi ng boses sa isip niya, mas malinaw kaysa dati. Dumating na ang oras. Kung ipaglalaban kita rito, hingal na sabi ni Ron, baka masaktan ang pamilya ko, baka mawalan kami ng lahat. Kung ipagkakanulo mo ako, sagot ni Amisla, maaari kang magkaroon ng ginhawa sa maikling panahon. Pero ang sumpa ko'y maililipat sa baryo, sa dagat, sa mga susunod na salinlahi. Uubusin nila ang yaman ng karagatan at wala nang maiiwan." Humigpit ang kamao ni Ron. Sa harap ng maliit na lagunang iyon, sa gitna ng unos, nalaman niya ang tanging tamang sagot kahit ito ang pinakamasakit. "Amisla," sabi niya, nangingilid ang luha sa mata. "Salamat sa lahat, ngunit hindi ikaw ang dapat magdusa pa. Hindi rin dapat mas lalo pang masira ang dagat dahil lang sa takot ko. Kung ang tanging paraan para mailigtas ka at ang dagat ay ang pakawalan ka, gagawin ko." "Sigurado ka?" tanong ni Amisla. "Kapag ginawa mo to, malamang nakunin nila ang natitira sa iyo. Maaring mawalan ka ng hanap buhay. Maaring lalo kayong pag-initan." "Mas kaya kong tiisin ang kahirapan," sagot ni Ron, "kaysa ang konsensyang alam kong may ginawa akong masama para lang mabuhay ng maginhawa. At kung ang dagat ay mawawasak dahil sa kagustuhan kong yumaman, ano pang silbi ng kayamanan kung wala ng isda, wala ng kabuhayan ang lahat?" Parang may ngiting dumaan sa mga mata ng ginintuang isda. Iyan ang sagot na hinihintay ko sa loob ng mahabang panahon. Wala nang pag-aalinlangan si Ron. Sa gitna ng rumaragasang ulan, binuhat niya si Amisla mula sa maliit na imbakan, hindi alintana ang bigat at ang malamig na tubig. Tumakbo siya patungong dalampasigan, habang sa likod ay naririnig niya ang mga sigaw ng mga tauhan ni Kapitan. "Hinahabol siya," sigaw ng isa. "May dala siyang kung ano, mukhang yung isda, palahaw ng isa pa." Sa dalampasigan, mataas ang alon, galit na galit ang dagat. Ang iba'y takang-taka kung bakit may isang mangingisda na tumatakbo patungong tubig sa gitna ng bagyo, may bitbit na kumikislap sa bisig. "Ron," sigaw ni Aling Mercy mula sa pinto ng kanilang bahay, hawak-hawak si Lyra. "Anak, bumalik ka!" Pero hindi na lumingon si Ron. Sa bawat hakbang niya sa buhangin, pakiramdam niya'y binubura niya ang takot sa puso niya. Sa dulo ng dalampasigan, sa tapat ng nagwawalang alon, huminto siya. Tiningnan niya si Amisla sa kanyang mga kamay. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang kinang ng ginintuang kaliskis at ang lalim ng mga matang, tila nakakaunawa ng lahat ng sakit ng mundo. "Patawarin mo ako kung may pagkukulang ako," sabi ni Ron. "Pero dito natatapos ang sumpa mo." "At dito rin," sagot ni Amisla, "nagsisimula ang panibagong pag-agos ng buhay mo." Kasabay ng kulog at kidlat, buong lakas niyang inihagis si Amisla sa gitna ng malakas na alon. Sa isang iglap, lumubog ang ginintuang katawan sa ilalim ng nagngangalit na dagat. Tahimik ang sumunod na sandali, kahit ang hangin at ulan ay patuloy pa ring umaararo. Nang maramdaman ni Ron ang kirot sa dibdib, parang may bahagi ng sarili niyang kinuha at isinuko niya sa dagat, bigla niyang nakita ang kakaibang pangyayari. Sa kalagitnaan ng malalakas na alon, may isang malaking kislap na tila sumabog sa ilalim ng tubig. Tila may ginintuang liwanag na kumalat.
gumapang sa ibabaw ng alon at umakyat sa langit. Ang bagyo na kanina'y rumaragasa ay unti-unting humina. Ang hangin ay kumalma at ang ulan ay nagbawas ng bagsik. Ang mga taong nanonood mula sa kanilang bintana ay napapikit sa liwanag. Ang mga tauhan ni Kapitan na humahabol kay Ronron ay napahinto, nalunod sa sindak. Maya-maya, ang dagat na kanina'y parang halimaw ay naging payapa. Ang mga alon ay bumalik sa karaniwang galaw at ang langit ay nagbukas ng kaunting puwang kung saan sumilip ang buwan. Si Ronron, nakaluhod sa buhangin, hingal, naluluha, pero may isang bagay na ngayon lang niya naramdaman ng ganito katindi. Ang gaan sa kalooban. Sa loob ng kanyang isip, bago tuluyang lumayo ang presensya ni Amisla, may huling boses siyang narinig. Natapos na ang sumpa ko, Ronron. Pinalaya mo ako at pinalaya mo rin ang sarili mo sa kasakiman ng iba. Hindi ko maipapangako ang marangya mong buhay, pero maipapangako kong hindi ka pababayaan ng dagat. Kinabukasan, ginising ang baryo ng isang kakaibang tanawin. Sa dalampasigan ng San Roque, daan-daang isda ang naglalapit sa pampang, buhay na buhay, parang gustong magpamuhay kasama ng mga tao. Hindi sila patay, hindi sila inanudlang. Para bang kusang lumalapit ang mga ito sa mga mangingisda, tila pagbati. Grabe ito, bulong ng isang mangingisda. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming isda na malapit lang sa pampang. Parang pinili nila ang baryo natin, sabi ng isa pa. Si Ronron, nakatayo sa gilid, hawak ang lambat, hindi makapaniwala sa nakikita. Nang subukan niyang maghagis ng lambat, hindi nagtagal ay puno na agad ito ng isda. Hindi gininto ang isda pero sapat na, tama ang laki, malulusog. Habang nangyayari ito, si Kapitan Dado ay nakamasid mula sa may taas ng burol, hindi makapaniwala. Sa halip na kayamanan na siya lang ang makikinabang, naging biyayang para sa buong baryo ang kapalit ng isinukong ginintuang isda. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay sa San Roque. Naging masagana ang pangingisda, pero dahil sa kwento ni Ronron at ng ginintuang isda, natuto ang mga tao na huwag abusuhin ang dagat. Ipinagbawal ang mga mapanirang paraan ng pangingisda. Nagkaroon ng kasunduan ng mga mangingisda na may mga bahagi ng dagat na hindi pwedeng puntahan para makapagpahinga ang mga isda at bahura. Si Ronron ang naging isa sa mga kinikilalang tagapagsalita ng mga mangingisda. Hindi bilang politiko, hindi bilang mayaman, kundi bilang taong napatunayang kaya niyang piliin ang tama kahit masakit sa kanya. Maraming kumumbinsi sa kanyang tumakbo bilang opisyal ng baryo, ngunit maingat siya. Sa halip na kapangyarihan, mas pinili niyang maging tagapangasiwa sa kooperatiba ng mga mangingisda, kung saan pantay-pantay ang kabahagi ng lahat. Si Lira ay nagsipag sa pag-aaral, inspirasyon ang sakripisyong ginawa ng kanyang kuya. Nagtapos siya sa kursong may kinalaman sa dagat at kalikasan. Pagbalik niya sa baryo, tinulungan niya ang mga kababayan nila na makipag-ugnayan sa mga grupo at institusyong tumutulong para mapangalagaan ang karagatan. Si Aling Mercy, habang tumatanda ay kumalma ang buhay. Hindi na kailangang magsunog ng likod sa paglalabada araw-araw dahil natutustusan na ni Ronron at ni Lira ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Madalas siyang nakaupo sa harap ng bahay, pinagmamasdan ng dagat, at sa bawat alon, naaalala niya ang gabing muntik nang mawala ang anak niya at ang gabing pinili nitong isuko ang kayamanang maaaring naging kanila. Minsan, sa kalmadong dapit hapon, mag-isa si Ronron sa dalampasigan, nakaupo, pinapanood ang mga alon. Sa mga sandaling iyon, parang may nararamdaman siyang pamilyar na presensya sa ilalim ng tubig. Hindi na niya nakikita si Amisla. Hindi na niya naririnig ng malinaw ang boses nito.
Ngunit sa bawat hampas ng alon sa pampang, sa bawat magandang huli, sa bawat batang natututong rumespeto sa dagat, alam niyang naroon pa rin ang anino ng ginintuang isda. Salamat. Mahina niyang bulong para bang may kausap na nakikinig. Hindi mo lang binago ang buhay ko, binago mo ang buong baryo. At sa bawat pagkakataong naglalayag siya, gamit pa rin ang bangkang minana niya sa ama. Ngayon ay maayos na at matibay na. Damang-dama niya na ang dagat ay hindi lamang basta hanap buhay. Isa itong kaibigang dapat igalang, isang tahanang dapat alagaan, at isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto, kundi sa ginhawang dala ng malinis na konsensya at masaganang buhay para sa lahat. Sa huli, si Ronron, ang dating maitim, payat, pinagtatawa ng mangingisda, ay naging alamat sa kanilang baryo. Hindi dahil yumaman siya ng todo, kundi dahil sa sandaling ipinagpalit niya ang posibilidad ng marangyang buhay para sa kalayaan ng isang nilalang, at sa kabutihan ng dagat, pinili niyang maging tao. Taong marunong magmahal, hindi lang sa pamilya, kundi pati sa mundong bumubuhay sa kanila. At sa tuwing may batang magtatanong sa mga matatanda tungkol sa kwento ng ginintuang isda, palaging sasabihin ng mga ito, sabay tingin sa kalmadong dagat. May mga pagkakataon sa buhay na haharap ka sa desisyong pipili sa pagitan ng ginto at konsensya. Tandaan mo ang kwento ni Ronron, dahil minsan ang pagbitaw sa pinakamakinang na kayamanan ang siyang tunay na magpapalaya sa iyo. Wakas.